Trivia, check. Check, Mike. Trivia question. Ano ang paboritong aklat sa Bible ni John Calvin? Hindi ito galing kay Brother Andrew, just to clarify. And of course, the answer is the book of Ephesians. Yan, Ephesians, okay? Totoo ito, mga kapatid. Ephesians, ang paborito ayon sa isang source ni John Calvin. At ito ang ating pag-aaralan, God willing. Matagal ko nang gustong iserye ito after nung ating Hard Sayings series. And by God's grace, sisimulan natin ngayong hapon ang unang mensahe sa seryeng ito sa aklat ni Pablo sa mga taga-Epeso. At gaya ng alam ng marami sa inyo, ito'y sinulat ni Pablo dun sa pinuntahan niya ang bayan ng Efeso sa second and third missionary journeys niya. At isang trivia question, saan siya pinakamatagal na tumigil sa kanyang mga paglalakbay? Dito rin sa Efeso. Halos 3 taon na nangaral dito ang ating mahal na Apostol Pablo. At ang sulat na ito ay sinulat niya nung siya'y nasa bilangguan. About Roman prison to, Roman imprisonment, about 60 AD. So napakaaga, 60 AD, napakalapit sa buhay ng Panginoon. Sinulat niya ang aklat na ito. It is to encourage the believers, both Jews and Gentiles. Mahalagang paksa ito sa Efeso, Jews and Gentiles as one body of Christ. Para i-encourage sila na magpatuloy sa pananampalataya to live lives worthy of their calling. At ngayon, ang ating titingnan lamang ay yung greetings o yung pagbati. Sa chapter 1, buksan natin ang mga Biblia natin at pakinggan niyo ako. Sa pagbasa natin, Ephesians 1, verses 1 and 2, ang greeting o pagbati ni Pablo sa mga taga-Efeso. Ephesians 1, verses 1 and 2, si Pablo, apostol ni Kristo Jesus, sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, sa mga banal na nasa Efeso, at sa mga mananampalataya kay Kristo Jesus. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Heso Kristo. Tayo muna yung manalangin, i-commit natin sa Panginoon ang ating pag-aaral. Our loving Heavenly Father, salamat sa mga sulat ni Pablo na na-preserve for our learning and edification. At ngayon, sa aming pong pag-aaral at simula ng series sa sulat na ito, ipaalala niyo sa amin kung paano nakakagulat pagminsan ang kaligtasan ng mga makasalanang tulad namin na naligtas sa biyaya lamang, sa pananampalataya lamang sa aming Panginoong Jesus. At sa kanyang pangalan, ito po ang aming mga dalangin. Amen. Isang araw, si Allen at ang kanyang anak na si Melissa ay naglilinis ng kanilang bahay. Ito kasing bahay na ito ay lumang bahay na nabili nila at ngayon ay nililinis nila ang kanilang bahay at doon sa kisame ay nagulat sila, may crack, may parang crack doon sa kisame. Nililinis nila, siguro aayusin, pipintahan. At nagulat sila doon sa kisame, doon sa first floor ng kanilang bahay, doon sa mismong kisame ay parang merong nakasingit. Nakasingit. So kanilang na-curious sila at kanilang pinilit makuha yung sulat na yon o yung nakasingit na yon. And lo and behold, isa itong sulat, isang sulat na apparently napasingit doon. Kasi parang sabi nila, baka nahulog doon sa, kasi kahoy lang yung kanilang mga sahig ay kahoy lang, parang yung mga lumang bahay din sa atin. Tapos apparently sumingit doon yung sulat. At yung sulat na ito, nagulat yung mag-ama na ito ay, dated May 4, 1945. More than 70 years ago. 1945, nasingit. And hindi pa nabubuksan. So apparently, yung sulat na ito ay hindi na naihulog for some reason. At nung binuksan nila, ito ay sinulat ng isang babaeng si Virginia sa kanyang asawang si Rolf, na nung panahon na yun, 1945, ay nasa Norwegian Navy. So nakakalungkot naman
Sabi nila, nasulat ng asawa sa kanyang mahal na asawang lalaki ay nasingit na lang doon sa kisame at hindi nabuksan hanggang nung makita nila more than 70 years later. Nakakalungkot yung ganitong mga kwento, na sulat, di nabasa. Di ba parang medyo na tayo, parang nanghihinayang ka, parang merong pakiramdam na, sayang naman. Kaya yung laman, sana nasabi niya sa kanyang asawa, hindi na pala nalaman. Ano kaya nangyari sa kanila? Pasalamat tayo na yung mga sulat ni Pablo, at least yung nasa banal na kasulatan, hindi nawawala. Try to imagine, kung itong sulat sa Efeso ay nasingit sa isang kisame at hindi na natin nakita for 2,000 years. Ang laki ng mawawala sa atin, na hindi natin nabasa ang mensaheng ito. So ang purpose ni Pablo, kaya sumulat sa mga taga-Efeso habang nasa bilangguan, para una sa lahat, ipakita na siya ay satisfied, na sila ay naglilingkuran sa Panginoon, may pananampalataya kay Jesus, may pag-ibig sa isa't isa. So andun yung satisfaction, pasasalamat, andun din na gusto niyang maipakita at maipaalala yung dakilang biyaya ng Diyos sa iglesyang ito sa mga taga-Efeso. And also, to foster unity as they fight against principalities and powers, as they try to serve and glorify their Redeemer. Ito yung mga pakay ni Pablo. At para sa ngayon, dito sa pagbati, verses 1 and 2 ng chapter 1, ang mensahe na gusto nating hanguin is that bilang paalala, o sana'y mapaalalahanan tayo, let's be reminded of the surprising blessing of our conversion. Isang paalala na nakakagulat, na pag minsan nakakabigla, na pagpapala ng kaligtasan. Saan natin makikita ito? Una sa lahat, pansinin natin na makikita natin ito, yung surprising work of God in our conversion, dun sa sender and recipient. Yung nakatanggap at saka doon sa tumanggap. And secondly, titingnan natin yung blessing ng ating conversion o blessing ng ating kaligtasan. So first of all, tingnan natin yung surprising work na ito of God in conversion, in converting people sa sender. First of all, Ephesians 1 verse 1. Yung sino ba yung nagpadala? Ayon sa convention nila, noong panahon na yon, pag sumulat ka, sasabihin mo muna kung sino ka. Sa atin kasi ang convention, baligtad. No? Minsan mahaba yung sulat. Teka, saan ba galing ito? Titingnan mo, nasa pinakadulo kasi, di ba? Nagmamahal, sincerely yours, best regards. Ayun. Yung huling-huling makikita mong salita ay yung pangalan na sumulat. Sa kanila, totally baligtad. No, nauuna yung sumulat. Alam mo na kaagad kung saan ang galing. And so, hindi ka takataka, Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God. Ito yung titulo, pangalan at description ng sumulat. At kagulat-gulat na itong Paul na ito ay sinabi niyang ang sarili niya ay apostol. Ang bigat nun. No, ang bigat nun. Apostol. Kasi gaya ng alam natin, sa Old Testament pa lang, yung apostle na tinatawag or messenger is someone chosen, called, and sent to teach with authority. Isang taong pinili, pinadala, at mangaral at magdala ng salita ng Diyos. Apostle ito. And ang nakakasorpresa rito, pag pinagtabi mo yung Paul, an apostle. Kasi sino ba itong Pablo na ito? Ano ba yung background nito? Can we do a BI? No? A BI check, background investigation check. Sino ba ito kung maitatanong natin? Bakit ito naging apostol? Nakakagulat kasi sa Acts 7, na pag-aralan natin yan, pinangaralan yan sa atin ni Brother Joe. Verse 58, yung huling talata, matapos pagbabatuhin si Stephen, I should say, hanggang mamatay, sinabi rin sa verse 58 in chapter 7, kung inyong maalala, then they cast him out of the city and stoned him. Ito pala yung binato, andito sa 58 din. And the witnesses, yung witness, remember, sa kanilang batas, yung witness na nagsabi na siya ay blasphemer, dapat yun ang mangungunang bumato. No?
So, ibig sabihin, ito yung nag-instigate para batuhin hanggang mamatay si Stephen. Now, yung mga witnesses na yun, ano ang sabi sa verse 58? They lay down their garments, siguro para walang abala sa pagbato. Yung kanilang mga coat ay kanila munang hinubad. And they lay down. Dito muna yung mga damit namin. Siguro para bantayan. At the feet of a young man named Saul. Na ito yung naging Pablo. Doon din nilagay. Bakit? Kasi itong si Saul na ito ay leader din ng mga laban sa mga mananampalataya. Isipin niyo yung karumal-dumal na krimen na yon, pinagpapatay yung isang diakono ng unang iglesia. May mga maling bulaang nagpatotoo. Doon inilagay. So, parang parenthetical, ano? Parang added on information. Pero si Luke, the historian, is so thorough na alam niya na magkakaroon ng mahalagang bahagi si Saul sa bandang kasaysayan ng iglesia, naglagay na siya doon ng marker. Tandaan nyo, ito yung taong yon. No, ito, andito na siya. Now, bakit? Bakit ando si Pablo? Ganun na lang kasi ang pagkamuhi niya sa Panginoong Jesus at sa mga alagad ni Jesus. Verse 9, chapter 9, verse 1. But Saul, Acts pa rin to, no? But Saul, pa rin, the same Saul ng 758, still breathing threats and murder. No, hindi ito empty threats. Kasi murder. Kumbaga, layunin. At pinatunayan niya doon sa pagpatay kay Stephen, ando na siya. So ito ngayon, tuloy-tuloy, still breathing threats. Tuloy pa rin. No, hindi nawala. Murder against the disciples of the Lord. Went to the high priest and asked him, the high priest, for letters to the synagogues at Damascus, so that if he found any belonging to the way, if he find any men or women, wala itong sinasanto, men or women, he might bring them bound to Jerusalem. Para manghuhuli ito ng hayop, no? Na lahat ng mga sumusunod sa way, babae man, lalaki yan, biro mo bibihagin ito, itatali at ibabalik sa Jerusalem. At kasi even siguro may mga namatay pa. Kasi threats and murder nga yung pakay nitong si Pablo. At pinatunayan niya kay Stephen na handa siyang makakita ng ganong klase ng pagpatay. So the last person we would expect na kabitan ng titulong apostol ay si Saul. Si Paul, si Pablo. Ano nangyari? No, what happened? No, the last person na iisipin natin. In fact, the last person we want to be saved. Kung buhay tayo nun. Kung tayo tatanungin na sino yung ayaw nating maligtas, sana hindi na maligtas. Kung merong ganong perverse kind of thinking. Siguro lahat tayo magkakaisa. Sana huwag nang maligtas itong taong ito. O kaya, siguro ang paniwala natin, hindi tiyak ito maliligtas. Dahil grabe na ang krimen na ginawa nito laban sa bayan ng Diyos. And yet, in the same Acts chapter 9, kung inyong maalala, and falling to the ground, verse 4, nung bigla nagkaroon ng liwanag, on the way to Damascus, at alam natin ang kwento nito, pinangaral lang ni Brother Joe ito, on the way that same road, he heard a voice. Paano nangyari? Well, sabi sa Ephesians 1, sa text natin, Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God. Parang alam na ni Pablo. Kinilala niya, sinabi niya, na hindi ko ito gusto kung tutuusin. The last thing, the farthest thing in his mind was to be saved. No, kasi breathing threats and murder ito. Na wala itong gustong gawin kundi makahuli na parang mga hayop sa mga mananampalataya. Bakit by the will of God? Kasi doon sa Acts 9:4, he heard a voice. Nung magliwanag at siya'y nagpatira pa o bumagsak sa lupa,
sa karsada, Saul, Saul, why are you persecuting me? Bakit mo ko pinag-uusig? And he said, who are you, Lord? No, di ba? Parang ito yung confused na. No? Akala ko I'm worshiping God. Akala ko I'm worshiping Yahweh, Lord. But who are you? No, siguro nalito na siya at that very moment. And he said, the voice said, I am. And siguro napakahalaga din ng I am dyan. No? I mean, hindi ko nabasa yung commentary dito. But I am Jesus, whom you are persecuting. Paul did not volunteer. The church did not appoint him. It is only by the will of God. Meron siyang direct commission from Jesus himself to be one of the apostles. Para maging apostol ng ating Panginoong Jesus. And the apostle or an apostle, if not the apostle, to the Gentiles. So yung conversion, yung kaligtasan, yung kasi, alam nyo, sanay na sanay tayo nagbabasa na dahil paulit-ulit na natin binabasa, Paul, an apostle of Jesus. Parang, wala nang kahulugan minsan, Parang, kaya pag minsan, kailangan natin medyo alalahanin kung ano yung talagang gravity o yung effect nito sa unang mga nakabasa na kilala si Pablo. No? Kung kayo Kristiyano noon at kilala nyo si Pablo, pag nabasa nyo ito, parang siguro kung may salamin kayo, hindi ba malabo yung salamin ko? Sinong Pablo ito? May iba pa bang Pablo? No? Siguro o Saul? No? Parang ganun ang marirealize. And so, anong application kaagad sa atin ito, mga kapatid? Well, para sa ating pag-aaral, dahil apostle ang sabi ni Pablo, siya ay apostol, then we must listen to the message of Ephesians. Napakasimple nito, na kailangan pakinggan natin itong kanyang mensahe. Kasi, special yung apostle. Maraming pwede magsabing a follower, a disciple of Jesus Christ. Pero apostle No, ano ba yung apostle? Sabi mismo ni Pablo, that the household of God, verse 20 ng chapter 2, pag-aaralan natin yan sa chapter 2, verse 20, the household of God, sabi niya, is built on the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus himself being the cornerstone. Apostles. Kaya may apostolic foundation tayo. Ang sabi sa isang article sa thegospelcoalition.org, the apostolic foundation of the church refers to the apostles' unique role. Merong unique, kakaiba, na hindi ka pareho ng lahat ng mananampalataya. The unique role on the overall design of the church. To be ito yung role nila, the immediate messengers of Jesus to carry out His authority and preach the gospel faithfully. The immediate messenger. Kumbaga, diretsohan from Jesus to them, then sa kalahatan. Tayo kasi indirect, Indirect. Hindi ko naman nakita ang Panginoong Jesus. Pinadala ako, calling me by name, di ba? So, napaka-indirect. Ito direct, immediate messengers of Jesus. And so, sana ang ating attitude as we start the series is we want to be taught by the apostle. At ano ba yung mga lesson na pwede nating matutunan dito? We must listen to the message of the epistle or letter to the Ephesians. So that's the sender. But the recipient naman, paano makikita natin yung surprising grace of the Lord? Ephesians 1 pa rin. B. 2, okay, so ito yung basic formula ng writing sa kanila, sender, receiver, recipient. To the saints who are in Ephesus. To the saints. No, now, ngayon, ay sa ating bansa, ay sa prevailing culture, pag sinabing saint o banal, parang napaka-special category. Kumbaga sa sundalo, hindi ordinaryong sundalo. No, pag sinabing, ay, santo yan, santong-santo yan. Kaya may mga saint, ganito sila, saint ganon, and so on. Kasi sa tingin nila, yung saint, kumbaga sa military, ay parang ito yung mga special forces. No? Di ba, may mga special forces dyan na Delta Force or Delta Commandos or whatever you call it.
No? Talaga ito yung mga elite na mga sundalo. Yung iba akala yon. Now, alam natin na hindi yon totoo. At makikita natin yung sinabing saint o banal, binanal o mga banal, galing pa yan sa Old Testament na ang ibig sabihin ng saint or holy actually ay set apart. No? Ito yung mga iwinalay. No? Iwinalay para sa isang religious purpose. So, yung temple is holy or set apart, no, for the worship of God. So, ito yung mga saints who are, so saints sila, pero, and also, I should say, faithful. Faithful sila in Christ Jesus. Sila yung sinusulatan, ano? Tinawag na banal, tapos faithful pa. Yung faithful na sinabi dyan, pwede yung active, no? In the sense of being trusting, having faith, pwede rin more passive, yung being faithful. Okay, medyo very similar. Kaya sabi nga nung iba, baka naman parehong pinagsama na yan dyan, no? Na sila ay they have faith and they are faithful. Talagang sila ay, they are having their faith or trusting, nagtitiwala, at trustworthy o pagkakatiwalaan. Passive, active, no? Pero, ang nakakagulat dyan, before that, in Christ Jesus. Napakahalaga nung in Christ Jesus dito sa aklat ng Efeso. At again, alam na natin yan, no? That's, maalala natin, it is to be united with Christ, to be with Christ. Babalikan natin yan. But for now, just note, napakahalaga nito. It's a key expression kay Paul and also especially in Ephesians. But here's the surprising part. Sa ibang mga version, nakaparenthesis actually, kasi Tagalog version natin, nakaparenthesis yung in Ephesus. Napansin nyo ba yon? Kung ang Bible, ang Biblia, Tagalog Biblia 2001, o kung iba pang version, ESV, wala, no? Pero, to the saints, in Ephesus. Kasi medyo merong scholarly debate. Talaga bang ito ay para sa mga taga-Efeso? Kasi sa mga ibang manuscript, na Greek manuscripts, wala yung Ephesus. Blanco lang, to the saints. Okay? Pero marami talaga naniniwala na para sa kanila ito. Again, wala tayong panahon para himay-himayin kung ano yung mga scholarly evidence for this. But here's the surprise. Kung talagang sa Ephesus ito sinulat, which we believe it is, yan ang nakalagay sa ating mga Biblia, napaka-surprising nito. Kasi itong Ephesus na to, alam nyo ba, ito ang third or fourth largest city in that ancient world. Third or fourth. Sa pinakamalaking syudad ito. No, it's a port city, isa itong may pier, may port, so normally, expectedly yung commerce ay very lively dito. Yung commercial activities, maraming mga tao dito, at ito ay sikat na isang paganong syudad. Alam niyo yan, ano, sa Acts, mababasa natin, na andyan yung si Diana, yung kanilang goddess na Artemis, na kung saan ito yung parang pinaka-headquarters, dahil andun yung templo, in fact hanggang ngayon, tourist spot, yung city of Ephesus, sa Turkey. Turkey actually, yung pangalan ngayon. No, pwede kayong pumunta. Kung kayo turista, mambisita, ito mismong Ephesus. No, so talaga nahukay. Isang syudad talaga ito. At ang nakakagulat dito, in fact, isa sa 7 wonders of the world, ay etong, syudad na ito. And so nakakagulat dito, that God will have His saints in this highly urbanized, nung panahon na yon, highly populous, highly, sabihin nating, wealthy city na puno ng paganism, tatawag ang Panginoon ng tao. To the point that in Acts 19 verse 27, nagkaroon ng riot sa city na ito. Bakit? Sabi ng mga merchant na nagtitinda ng mga rebulto ni Diana or ni Artemis, and there is a danger, sabi nila, nung nagkakagulo na, nag-riot na, not only that this trade of ours, this trade of manufacturing itong mga idolo ni Diana, our trade may come into disrepute, but also that the temple of the great goddess Artemis may be counted as nothing, and that she may even be deposed from her magnificence, she whom all Asia and the world worship. Why? Bakit nanganganib? Sabi niya, yung ating trabaho at even the very worship of the great goddess Artemis.
dahil sa mga taong ito who are changing the world. Walang iba kundi si Pablo at yung mga kasamahan ni Pablo na nangangaral dito for 3 years in this city. And that is the surprising thing. Na sa syudad na to, na puno ng yaman, barangya ang mga tao, at pagano ang mga tao, kung tutusin, dapat happy sila sa kanilang mga buhay, puno sila ng yaman. God called people to be saints, faithful in Christ Jesus. At sana dito, bilang application, let's continue to marvel at the miracle of conversion. Parehong unlikely ito. Unlikely convert and especially apostle, si Paul. Paul, an apostle, yung dalawang yun, pinagtabi na salita, kagulat. Hindi lang yan, saints in Ephesus, kagulat. Ephesus, mayamang bansa, sentro ng mundo, doon sa kanilang rehiyon. Talagang sumasamba sa idolo Diana. May mga santo. Kagulat yun. At alam nyo, we too have our own stories to tell. I'm sure kayo rin nakaka-identify dito na, siya, naging mananampalataya, iniwanan yung dating buhay niya. Ngayon ay sumasamba sa Panginoon. Di ba tayo rin namamangha sa ating mismong kaligtasan? So sana let's just be thankful to the Lord for this miracle of salvation. Salamat Panginoon, ano ako na dating ganito? Ngayon ay mananampalataya. Tayo rin ito. Ito rin ang ating kwento sa ating buhay. At bilang application pa rin, sana huwag tayo ma-discourage na mag-proclaim ng salita ng Diyos. Kasi nga, may mga hindi inaasahan at marami actually ang hindi inaasahan na parang hindi maliligtas, pero sila ay naliligtas. Kagaya ni Pablo, kagaya ng mga taga-Efeso, kagaya nyo rin at kagaya ko. Hindi natin inaasahan. But the miracle of salvation, conversion, ay kaya itong gawin ng Panginoon. And also by way of application, remember that we too live as saints in San Pablo City. Saints in San Pablo City. At ito, kung yung maalala, we are citizens of 2 kingdoms. May 2 kaharian. May kaharian dito, San Pablo City. Meron tayong mayor, may mga namumuno. But we also live as saints of the Lord. We are citizens of the kingdom of God. At sana maging faithful tayo dito sa ating kaharian na ito na kinabibilangan. Meron kasi mga ibang Kristiyano nahuhulog sa extreme. No, they live in the world, pero nakakaligtaan na yung pagiging Kristiyano. No, parang napapabayaan. Masyado silang engrossed sa San Pablo City of the world. Trabaho. Nakakaligtaan, sumamba sa Panginoon, paglingkuran ng Panginoon. Meron naman, other extreme. Supposedly, palagi sa church, naglilingkod sa iglesia, pinapabayaan naman yung trabaho. Pagdating sa trabaho, ang reputasyon, tamad, hindi maaasahan, paisi-isi. Hindi rin tama. No, so, kailangan matutunan natin that we may be faithful in these 2 kingdoms. Of course, we must seek first the kingdom of God and His righteousness. Mataas yung isang kaharian. But let's pray for faithfulness. God has placed us in the city of San Pablo. We are the saints in San Pablo City. And therefore, let's be faithful where God placed us. But then, finally, and just more briefly, the blessings in verse 2 of conversion. Kanina yung surprising conversion, nakita natin. Pero yung blessings of conversion sa verse 2. 2 keywords, very clear. Grace to you and peace from our God our Father and the Lord Jesus Christ. Now, the words grace and peace, palagi yung ginagamit ni Pablo sa kanyang pagbati. At dito sa Efeso, talagang keywords ito. Grace and peace. Talagang keywords ito. Alam natin ito, no? Charis, grace, it's actually a play on words. Kasi yung mga Griego, ang normal greeting nila ay yung verbal form. Kairein. Again, I'm sorry if I mispronounce. Kairein, instead of charis, noun, kairein na parang ibig sabihin, good fortune. Sana mag-good fortune ka. Pero ito ginamit, grace. Biyaya. Ano naging biyaya yung greeting ni Pablo? Of course, God's free and saving grace. At yan ay ating masigit makikita,
Of course, as we study verses 3 and onwards of chapter 1, makitang-kita natin yung biyayang yan hanggang chapter 2. But hindi lang grace, peace. Peace. Itong reconciliation between God and sinners. Peace, merong kapayapaan. At alam natin, nanggaling pa yan sa Old Testament. In fact, ito yung normal greeting naman sa Old Testament ng mga Hudyo. Shalom. Peace. Yan ang kanilang common greeting. Kaya nga, even sa messianic expectation, Isaiah 9 verse 6, inaasahan nila darating ito kapagligtas, for unto us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Prince of Peace. Yan ang katangian ng tagapagligtas. And when it comes to shalom, alam niyo yung shalom, yung peace, hindi lang ito yung walang away. Yung peace, kunwari ngayon, we're peace time, sabi nila, no? Peace time. Walang giyera eh, peace, you know? Sa Bible, sa Old Testament, napakayaman ng shalom. Hindi lang ito yung parang walang giyera. Kundi yung shalom is a very rich word, connoting the flourishing, the blessing, of course, peace. Kasama lahat ito. So ito'y, in a way, parang summation of all God's blessing. Na meron kang shalom. Nasa iyo ang pagpapalang ito ng Panginoon Diyos. In a way, it's a summary of the good news. Grace, peace. Peace, grace. Ito yung ating blessing bilang mga mananampalataya. And incidentally, from God our Father and the Lord Jesus Christ. So pinagtabi yung dalawa na parang magkapantay. And indeed magkapantay sila as the first and second person of the Trinity. So andun din yan. Ano? In fact, yung Trinity is not really proven in the Scripture. It's assumed in the Scripture. Parang, kumbaga, assumption na yon na merong Diyos na tatlong persona. And so, anong application natin yan kaagad? Well, as we still in the new year, January, mga kapatid, sana ma-realize natin, what more can we desire if we have grace and peace? Peace and grace. Ano pa ba yung ating nanaisin sa buhay na ito? Di ba? Meron tayong kapatawaran, may kaugnayan tayo sa Diyos na patawad ang ating kasalanan. Maraming tao ngayon, they're longing for peace. No, marami talagang gustong magkaroon ng kapayapaan. And even, let's be honest, even as believers, there are times na parang nababagabag tayo. Nawawala yung kapayapaan. No, nawawala yung, kumbaga, equilibrium o yung balance. Nai-imbalance tayo. We feel shaky. Kaya magandang mapaalalahanan na ang isang kaloob sa atin ay ito na, kapayapaan at biyaya. Whether sa office natin, may mga pagsubok, sa school natin, kung pumapasok tayo, sa bahay natin, meron din mga pagsubok, even sa church, may mga pagsubok. Sa ating katawan mismo, may nagkakasakit, gaya ng ating alam. Napakaganda na sinabi ni Spurgeon. Sabi ni Charles Spurgeon, faith in Jesus is the best cure for every care. Cure, care. What is the care for cure? Or what is the cure for care? Sabi niya, faith in Jesus. Trusting in Jesus. At sana kung meron tayong alalahanin ngayon, meron tayong dinadalang mga kabigatan, sana muli nating maalala, tayo rin ay mga mananampalataya. Kung kagaya ng mga taga-Efeso, pwedeng sulatan ni Pablo, grace and peace. Ganon din tayo. Grace and peace ay nasa atin. At baka may kinakausap tayo ngayon na hindi pa natatagpuan ang kapayapaan na ito. Maaring sa inyong buhay, meron kayong naramdam nyo. Ano? Meron para, kumbaga, your conscience is telling you, your mind is telling you, may mga panahon hindi ka makatulog, wala ka talaga kapayapaan. Baka hindi mo pa nakikilala si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Sana makita mo ang iyo lamang pag-asa, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Sana magtiwala ka lamang sa Kanya, umasa sa Kanya, na siya lang ang pwedeng magligtas sa iyo. At isuko mo ang buhay mo sa Kanya, magpailalim ka sa Kanya, kilalanin mo siyang Panginoon at tagapagligtas. Yan ang aming paanyaya sa bawat isa. And so in summary, nakita natin, Paul, the Ephesians, surprising converts. Kitang-kita ang biyaya ng Diyos sa mga mananampalataya na ito. And so are we.
It is also our story of surprising conversion, and therefore we can thank God for the grace and peace na ating tinatamasa sa ating mga buhay. At kanina, na-share ko sa inyo yung karanasan ni Allen tsaka nung kanyang anak. Nakakita sila ng sulat. Di nila alam kung anong gagawin nila. Binuksan nila, nakita nila. Sulat ito nga ni Virginia sa kanyang asawa si Rolf. Christopherson ang buong pangalan. And so ano kaya gagawin nila? Well, of course, this is the age of the internet after all. Pag meron kang alam, di mo alam ang sagot, saan ka palapit? Siyempre, Google. Pwede ChatGPT, of course, no? Pero Google pa lang ang uso noon. 2017 to nangyari. And by the way, this is from CNN. So true story ito. So Google pa lang noon, ginugol nila Rolf Christopherson. And lo and behold, meron ngang pangalang Rolf, I should say, Christopherson. So kagad kinontak nila, itong si Rolf na ito, hindi pala siya. Yung si Rolf Christopherson na yun. But he is the son. Siya pala yung anak. Parehong-pareho ang pangalan niya. Yung pangalan ng tatay niya, yun din ang pangalan niya. And so kaagad, of course, comes the question, nasaan ang tatay mo? Buhay pa ba ang tatay mo? And the answer is yes. Yes. At 96 years old, buhay pa si Rolf. And so, nakuha ng anak yung sulat. 66 years old na, after all, yung anak. But 96 yung tatay niya. And over the phone, binasa niya ang sulat ng kanyang may bahay na si Virginia 72 years later. At ano nakalagay sa sulat na yon? I love you, Rolf, as I love the warm sun. And that is what you are for my life. The sun about which everything else revolves for me. 72 years later, narinig niya ang mga kataga na ito. At alam niyo, mga kapatid, pag-aaralan natin ang isang love letter din na hindi napatago, kundi naging lantad for 2,000 years. The love of Paul to the church. The love of God to the church. And the love of the brethren, Jews and Gentiles, to each other. And I hope you are excited to read and study the love letter of Paul to the Ephesians. Manalangin tayo, mga kapatid. O Panginoon namin Diyos, salamat na inyong ginamit na paraan para malaman namin ang inyong kalooban ay sa mga sulat ng pag-ibig ni Pablo sa mga iglesia. At kami rin bilang isang iglesia, ipaalala nyo sa amin na nakakagulat na kami naligtas given our past lives. At ganun din, Panginoon, na even now, as we start the year, we can be assured we have grace, we have peace, only because of our Lord Jesus Christ. And in His mighty name we pray. Amen. Amen. Bilang pagwawakas, mga kapatid, awitin natin ang ating huling awit as we close our worship today. Awitin natin, When I Survey the Wondrous Cross. Tayo tumayo sa ating pag-awit, mga kapatid.